Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-TH, Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan man po makaabot ang video na ito. Lalong-lalo na po sa ating mga solid subscriber, magandang araw din po sa inyong lahat at magandang buhay po sa ating lahat mga ka-TH. Ito pong papakita natin ngayon, i-explain po natin or itong decoding natin ngayon tungkol sa treasure site, Yamashita Treasure, ati pong i-share ito sa ating mga ka-treasure hunter, lalong-lalo na po sa mga baguhan na katulad ko. Ito po ay basic analysis lamang po. Ito pong mga code na ito mga ka-TH na makikita nyo po dito, ito po yung tinatawag nila na computation remainder patchy system for birth year code sign marker meaning. So ang ibig sabihin po nito mga ka-TH, kapag nakakita po tayo ng marker sign of Yamashita Treasure sa kabundukan, yung mga numero o mga number sign tulad ng 1932, 1933, yun yung mga example. Ito po yung gagamitin natin for decoding para maintindihan po natin yung ibig sabihin. So isa-isahin po natin ito mga ka-TH. Dito po sa ating code 1, so meron din tayo ditong compass direction. Ito po yung north, east, south at saka yung west. Ito po yung mga major compass direction. At saka ang minor compass direction po natin ay ito po yung northeast, southeast, southwest at saka northwest. So ang coding po ito na to mga ka-TH ay ito po yung Eastern Hemisphere for East Control Treasure Buried. So ang ibig sabihin nito, East Control po siya. So ito po ay naka-alignment sa S, no? Kaya meron po siyang directional pointer. So ang S control mga ka-TH, makikita po natin dito ang life, God of Fortune at saka liability, no? Yan po yung mga magagandang mga sinyalis mga ka-TH. So tulad din po dito sa code 3 natin, code 4 at saka code 9. So parehas lang po yan sila. So paano ba natin ito mga ka-TH gamitin at saka para maintindihan po natin ito lahat ng mga manonood nito. So magbigay po ako mga ka-TH ng mga sample, ito po yung sample natin pong ibibigay para maintindihan po natin. Ito yung sample ng patchy computation system mga ka-TH. So example, ito yung bato, ito yung center point na mother marker. So may nakasulat dyan o nakaukit na numero na 1936, no? Ito yung sample sa big rock na may birth year na sign marker. So ang gagawin po natin nito mga ka-TH, ang computation po natin, kasi yung Yamashita Treasure na nakabaon po dito sa Pilipinas ay nasa 100 years na po, 100 years na po yung nakalipas. So kukompute po tayo ng 100. So yung 100 maminusan po natin ng 36, tapos i-divide natin sa 9. So ang kalalabasan po niyan ay 64. Yung 64 po i-divide po natin sa 9. Uulitin ko po mga ka-TH, yung 100 po is minus 36 divide 9. Ito po yung formula niya sa pag-compute. So ang lalabas po is 64. So yung 9 ibababa po natin dito, i-divide po natin sa 64. So yung 7.1 yun po ang kanyang answer po, yung pointer. So yung 1 yun yung control code. So yun yung control code, yung 1. So yung 7.1 control code niya ang 1. So paano natin yung gagamitin? Yung
control code na yan, yung 1. So pupunta po tayo ulit dito sa ating code 1. So ang ibig sabihin, code 1 nasa north po siya mga ka-TH. So north ang code 1. So positive house po siya. Ang kanyang positive house is north, east, south at saka southeast. So i-add po natin yung 1 kasi yung 3 is yung east is number 3, yung south is 9, yung southeast is 4. So yun yung ang code number niya. So baka magtaka kayo mga ka-TH, sa inyo maintindihan, no, kung bakit yung 1394 ang ina-add po natin, kasi siya yung code number at dito po natin yan kinukuha mga ka-TH, no. Ito po yung code, ito yung north, ito yung east, code 3, ang 4, dito po yung code 9. So ang gagawin po natin mga ka-TH, ang Unicode po ay 5 ang north, 5 ang east, 1 yung south, 15 yung southeast. So paano po ba natin yan kinuha mga ka-TH? So ang 5 siya yung center, yung marker, no, sa north. Tapos east, ganun pa rin, yung 1 yung sa north, sa code natin yan kinuha. So yung 15 yung ang Unicode dito sa taas, ito mga ka-TH. So yung i-add po natin nito, 1 plus 5 equals 6, 3 plus 5 equals 8, 9 plus 1 equals 10, 4 plus 15 equals 19. Ito yung distance, yards meter niya po. So dito tayo i-explore sa 6, 8, 19 distance yards meter. Yan po ang explore natin mga ka-TH. Explore natin yung north 6 yards, this from the marker 6 yards, ang east 8 yards, ang south 10 yards, ang southeast is 19 yards galing sa marker na 1936. So ito yung ginawa natin na compass directional for exploration sa area, no. Ito yung ginawa natin na given distance. So 6 meters explore natin going north mga ka-TH, and then 8 meters going east explore natin. Sa southeast explore natin 19 meters. Then sa south explore natin 10 meters mga ka-TH. So kung ano man po yung makikita natin dyan sa north, east, southeast at saka sa south, kung ano man yung makikita natin dyan mga ka-TH, kung may mga counter sign, no, nung may mga counter sign dyan na nagpahiwatig na may nakabaon na treasure, saka pa po tayo dyan i-apply natin yung mga locator natin o anong mga gadget na dinadala natin o gamit natin, at saka pa po tayo mag-digging spot, no. Kasi pag ganito lang yung makita natin mga ka-TH, itong number 1936, so magtaka tayo paano natin ito hanapin kasi hindi natin alam. Hindi natin yun alam mga ka-TH, lalong lalo na baguhan pa po tayo. Katulad po sa akin, bago lang po ako sa treasure site na ito. At siya nga pala mga ka-TH, ang mga coding na ito ay binigay lang po ito sa akin ng isang taong na treasure hunter din po noong 1990s pa nagsimula, no? Kapanahonan pa ng Hapon. At saka ito po may history na po sa mga code na ito na talagang nakakuha po. So hanggang dito lang po mga ka-TH. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong lalo na po sa ating mga subscriber. Huwag niyo pong kalimutan ang mag-like po sa ating YouTube channel sa video po natin, at sa mga bago pa lang pong pasok sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga videos o sa mga decoding about treasure decoding po natin.
sa Yamashita Treasure para lagi po kayong updated, no? So hanggang dito lang po, magandang buhay po sa ating lahat.